Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Abay, mayroon na naman pong sablay na hirit ang ating presidente. Kumbaga, parang hindi na yata nag-iisip. Parang wala na talaga sa hulog yung mga sinasabi ng ating presidente. At yung mukha niya, no, parang nagbago na. Ang sabi ba naman magsha-shutdown ang gobyerno kapag yung Korte Suprema ay pumabor sa petisyon nila Ungab at ni Vic Rodriguez. Magsha-shutdown daw ang gobyerno. Hindi niya yata naisip kung ano mangyayari pag isin-shutdown nila yung gobyerno. Hindi magpa-function ang Supreme Court. Unang-una na. Ang DepEd, ang Department of Health, DOJ, lahat ng ahensya ng gobyerno hindi magpa-function. Walang budget So, anong mangyayari? Magsisisihan. Alangan namang sisihin nila ang Supreme Court. Ikaw kasi, hinatulan mo ng unconstitutional ang... Hindi mo pwedeng sisihin ang Supreme Court, no? Hindi rin nila pwedeng sisihin si Ungab saka si Vic Rodriguez. May mga nakitang irregularities sa budget. Kaya sila nagsampa, no? At kinatigan ng Korte Suprema. Halimbawa lang, kung katigan, ano? So walang ibang pwedeng sisihin dito kundi kayo po, Mr. President. Kayo ang number 1 leader ng bansa. At yung mga kasamahan nyo na gumawa ng 2025 national budget, especially yung bicameral conference committee. Kayo yung gumawa niyan, kayo ang sisisihin ng taong bayan. At magkakagulo, malalagay sa alanganin ang inyong presidency. At baka dyan po kayo mapatalsik. Hindi ba? Ito po, panoorin po natin yung balita. Sir, one budget lang po, sir. Yes. Maybe have your reaction dun sa pinailang po na challenge before the Supreme Court ni former ES Vic Rodriguez. What do you think of this, sir? Unconstitutional daw yung gap. Well, that Ang sabi? May sinabi na ba? Alam nyo, pansin natin tuwing magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos, utal-utal na talaga. Utal-utal na. Parang hindi natin maintindihan Grabe na. Hindi naman ganyan yung 2022, 'di ba? Pero ngayon, utal-utal na. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soldier make the argument before the Supreme Court. Tama Dapat di ka na sumasagot. Dapat sabihin mo yung Soldier na lang po ang tanongin. Dapat ganun na lang Wala rin siyang nasabi Wala rin siyang naipaliwanag Tuloy. We're very confident that our case is strong. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So you want... Malinaw. We shut down everything. Hindi niya yata alam kung anong magiging implikasyon, no? In case na pumabor daw yung Korte Suprema sa petition, we shut down everything. Yan po malinaw na sinabi niya. Kapag nalaman ito ng halimbawa na shutdown na, no, at nalaman ng iba't ibang bansa, anong iisipin ng mga halimbawa mga leader o mga tao sa ibang bansa? Ba't nagkaganyan sa Pilipinas? Sino ba pinuno? Sino ba leader diyan? Sino ba presidente diyan? Siya.
siya agad ang sisisihin dyan. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Mr. Sir, do you have plans, sir, to meet the president now? Ano? That? Do you have plans to meet? Okay, kay Trump na po yung tanong. So, narinig natin, destabilization. Noon pong sinampahan ang ating Vice President ng impeachment, tapos sinampahan din ng criminal case, na ibasura na nga yung sinampang criminal case ng PNP, di ba? So, noong sinampahan si BP Sara ng impeachment, sinabihan namin sila, no, na ang ginagawa kay BP Sara ay destabilization plot. Ito po, nagsampa lang ng petisyon, no? Ang inirereklamo ay yung 2025 national budget. Nagsampa lang ng petition, destabilization na ang tinatawag, no? So, malinaw po dito po sa pahayag ng ating presidente. Parang pinangungunahan niya ang Supreme Court. Pero bakit ba nagkaganito? 'Di ba? Dahil na rin sa mga ginawa nila sa 2025 national budget. Ano po ang sabi ni Drilon? Eto, tignan po ninyo. Eto. Watch 2025 budget, most corrupt I've seen in 24 years. Drilon. Most corrupt ba? Yan din ang paniwala ko, Mr. Drilon. So, kung sakaling ibasura ang 2025 national budget, marami na tayong narinig na lawyers na babalik tayo sa reenacted budget in 2024. So, dito po nakalagay sa ating batas, background information, mali. Ito pala. Section 25, page 7 siguro to, Article 6 of the 1987 Constitution. If by the end of the fiscal year, Congress failed to pass the General Appropriation Bill or GAB for the ensuing year, the General Appropriation Act GAA for the preceding year shall be deemed reenacted and shall remain in force and in effect until the GAB is passed by Congress. So, kung ito ay ideklarang unconstitutional ng Supreme Court, itong ibig sabihin nito, nag-failed din po ang Congress, no? At dahil nag-failed ang Congress o ang General Appropriation Bill shall be deemed reenacted. Yan po ang sabi ng 1987 Constitution. Pwede naman mga 3 buwan lang reenacted budget tayo. And shall remain in force and in effect until the GAB is passed by Congress. So gagawa ulit sila ng panibagong GAB, ng panibagong General Appropriation Bill. Gagawa ulit ang Congress. Dito po sa research ko, mayroon na pong naging reenacted budget dati. Ito po, full year 2001. Full year yan, buong taon. Buong taon. Hindi sinyat down, no? Panahon po ito ni Gloria. Hindi sinyat down. Gago lang ang presidente na isa-shutdown mo ang gobyerno. No? Full year 2004, full year 2006. Partial reenacted budgets. Ito po yung sinasabi ko na pwede mo namang mag-reenacted in 3 months. Halimbawa, yan. Ito, full year. Partial pala ito. Full year 2003, 3 months. 2005, 4 months. 2008, 3 months. 2009, 3 months.
Ibig sabihin, 3 months naging reenacted budget. So, pwedeng ganyan po ang mangyari. Pero kung isa-shutdown mo, walang ibang sisisihin at magkakagulo, baka mapalayas ka pa sa Malacanang. Ayan po ang mangyayari, Mr. President, kaya pag-isipan niyong mabuti ang inyong sinasabi. Ang Duterte, no, pinagbibintangang destabilization plot, napakalaking utang na loob nyo sa Duterte. Halimbawa na lang, no, o parang gusto ko sabihin na kundi dahil sa mga Duterte, hindi ka magiging presidente. Unang-una na, sinong kalaban ng Marcos? Di ba Aquino? Dekada, 3 dekada o mahigit 3 dekada nilang kalaban ang mga Aquino. At hindi sila nanalo. Lagi silang talo. Tinalo sila ng Aquino ng ilang dekada. Ilang dekada rin, naghari-harian, naging powerful ang mga Aquino. Mga dilawan. No? Ganon din po ang mga aktivista, mga komunista. Yan ang kalaban ng Marcos. Di po ba? Pero nung sumulpot si Pangulong Duterte, pinabagsak niya ang dilawan at mga komunista. Si Pangulong Duterte ang dumurog dyan. Di po ba? So, instant, yung mga kalaban mo, mga kalaban ng mga Marcos, bagsak na. Sinunog na ni Pangulong Duterte nang wala kang ginagawa. No? Si Pangulong Duterte ang nagpabagsak dyan. At nung naging katandem mo, noong 2022, si Vice President Sara Duterte, isa yan sa nagpanalo sa'yo. Instant, naging number 1 ka sa survey. At napakadali mong nanalo. Napakalaki ng lamang mo. Pero kung ikaw lang ang tumakbo, I mean, ibang vice president ang kinuha mo, baka nadali ka pa ni Leni Robredo. Posible. Posible pa siyang matalo kung hindi si Vice President Sara Duterte ang kanyang katandem. Kaya napakalaki ng utang na loob nila ng mga Marcos sa Duterte. Opo, totoo po yan. Pero ano nangyari? Isang taon, buong 2024, binanatan, inatake ang Vice President. Hindi niya ipinagtanggol. Ipinagtanggol niya man siguro, parang kunwari lang. Halimbawa dito sa impeachment ni VP Sara, ayaw daw niya. Hindi siya pabor dyan. Parang pinagtatanggol pero hindi naman. Di ba? So, ibang klase. Ibang klase itong pamilya ito. Yung nakatulong sa kanila, kinakalaban ngayon. Si VP Sara nagtatrabaho lang naman eh. Si Pangulong Duterte retire na. Mamamahinga na lang yan eh. Kaya lang syempre, ama siya, hindi niya matiis na inaapi yung anak niya. Kaya sumali pa rin siya sa politika. Andito pa rin siya ngayon. Pero kung sailing smooth lang yung gobyerno natin ngayon at walang bumabanat sa Pangulo, sa Vice President natin, si President Rodrigo Duterte, nananahimik na yan. Nagre-relax na lang. Dapat retire na talaga yan. Kaya lang, kailangan niyang umalalay sa kanyang anak. Ibang klase. Ibang klase itong presidente natin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye po.